A day in my life as an OFW here in Taiwan. Charot! 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 Para yatang habang tumatagal, pataas ng pataas yung charot ko ha. Ayan na nga mga kamema, paalis na nga kami niyan. Tapos na yung ship namin yan. Pauwi na kami sa dormitory. Ganda ng paligid namin, diba? Green, green grass of all. Magnang kumanta baka umulan. Uulan yan. So ayan na nga mga kamema, paalis na nga kami. Nakasakay na nga kami sa shuttle. Yes po, opo, libre ang shuttle dito. Fast forward mga kamema, nasa dormitory na kami. O diba, bilis namin. Mga 3,000 na tumbling talaga yan mga kamema. Bago kami nakarating ng dormitory. Yes po, 3,000 na tumbling. May kasamang gapang. Charot! Ayan na nga mga kamema. Nakikita mo, yan yung pinakalikod namin tapat ng Filipino food. Yes, may nagluluto po dyan na mga pagkain ng Pinoy. Siyempre, mawawala ba yung pagkain ng Pinoy? Alam mo naman ng mga Pinoy, mga kamema, kahit saan mo dalhin, kayang-kayang i-adjust ang sarili. May kantin po dito sa likod na pwedeng kumain ang mga OFW. Masarap po ang pagkain dyan. Sobrang sarap. Kaya lang, siyempre, minsan nakakamiss din naman ng noodles. Fast forward, nasa kwarto na kaagad ako. Tumambling ako simula sa first floor hanggang 5th floor. Dahil nagmamadali na rin kasi ako dyan. Dahil ako ay pupunta ng hospital. Siyempre, may nararamdaman na sa katawan ng inyong kamema. Kaya kailangan ng magpa-check up. Yes po, opo. Ngayon po babasahin ang resulta ng aking x-ray. Kinakabahan ako mga kamema. Dahil ang likod ko ay sumasakit. Palagi na lang. Daig ko pa talaga naman ang ano daw? OFW. Yun na yun. PWD sana sasabihin ko eh. OFW na sabi ko. Kinuha ko nga lang dyan mga kamema yung sombrero ko na kulay green na ilalaban ko. Diyos ko, wag mo nang ilaban, mukha kang itlog. Kaya napagdesisyonan ko na lang mga kamema na mag-jacket na nga lang. Fast forward mga kamema, nandito na kami sa 7-Eleven. Umorder nga lang kami dyan mga kamema. Since nagda-diet ako, ang in-order ko dyan ay salad, vegetable salad. Yung isa naman ay Korean food na may kimchi, na may Yakult. Yakult ba dyan? Oh no! At yung isa naman ay Thailand food. Thailand yata yung in-order na. Hindi ko alam mga kamema. Tapos yung isa is spaghetti. Yan lang naman nakayanan ng pera namin dahil siguro kapit kami sa Eden Red. Opo mga kamema, yung Eden Red na sinasabi dito ay bigay ng company. Parang yun na magagamit mong pambili sa 7-Eleven, KFC, or kahit saang available na store. Fast forward ulit, nasa train station na kami. Yan ang train station dito mga kamema. Itatap ko na nga lang dyan yung yoyo card ko at nakita kong 14 NT na lang ang laman. Opo, 14 NT dahil wala naman po at wala pa akong panglagay ng load. So, ayun na nga mga kamema. Habang nag-aantay ako dyan, napag-isip-isip ko ano nga kayang resulta ng x-ray ko. Kinakabahan talaga ako dahil sobrang sakit ng likod ko. Parang hindi na nga tama yung nararamdaman ko. Kasi every time na lang nababangon ako at mahihiga ako ay sobrang sakit. Parang pinupunit. Kaya naman nagpa-check up na ako dahil kinakabahan talaga ako. Alam mo nyo naman mga kamema, pag umidad ka na lang 30, uy, walang edad ng 30. Uy, nalalaman nila ang totoo mong edad. Baka nakakalimutan mo. Hay nako, ganun talaga mga kamema. Fast forward mga kamema, aakyat kami sa panghabang buhay na hagdan. Opo, napakataas ng hagdan. Diyos ko, pagdating mo sa taas, buo na yung pangarap mo. Lahat ng problema mo, wala na. Nakaisip ka na ng solusyon dahil sa taas ng hagdan. Yun na nga mga kamema, naisip ko nga lang, no, pagdating talaga ng 30, malalaman mo na lahat ng sakit. Mararamdaman mo, baba, nag-birthday ka ngayon, kinabukasan, may ramdam ka na, uy, walang ganun mga kamema, joke lang. Ayun na nga mga kamema, fast forward, nandito na kami sa hospital. Yes po, doon kami sa hospital ngayon. Diyan ba mga kamema, magkano na ang pa-check up dyan? Kasi dito mga kamema, ang babayaran mo lang ay doctor's fee. Pag sinabi ng doktor na kung kailangan mo ba ng gamot or something, bibigyan ka nila. Ang babayaran mo lang ay kanilang serbisyo. Babayaran mo sa electronic machine at pagkatapos noon, tuturuan ka nila kung saan ka pipila para kumuha ng gamot. Opo, lahat ng gamot dito ay mabibisa. Sinasabi ko sa inyo mga kamema. Kaya ang advice ko sa mga OFW dyan, kung nandito na kayo sa Taiwan, grab the opportunity na ipa-check up na ang buong katawan nyo hanggang dulo ng kuko nyo at ingro nyo, ipa-check up nyo na.
Opo, kasi kapag dating dyan sa Pilipinas ay napakamahal ng check-up. Bukod ang doctor's fee, bukod ang medicine fee. Ay, Diyos ko, parang pati yata syringe babayaran mo rin yan sa Pilipinas. Diyos ko, at pagkatapos nga yan mga kamema, pagkaturo ni Ai kung saan niya ako pupunta, 106 nga daw. Yes po, doon nga po ang orthopedic. Orthopedic ba? Oh, nakalimutan ko na, makakalimutin na talaga ako mga kamema. Unlike dati na talaga namang, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo. Ayan na nga mga kamema, papunta na ako riyan at nakita ko napakarami pala naming nakapila. Diyos ko, parang kinabahan naman ako. Bakit naman lahat ganito? May mga kas na. Ganun po talaga ang buhay, marami nang nararamdaman. Ayan na nga po at ilalagay ko lamang dyan yung health card ko at pagkalagay ko nga po yan ay ihuhulog ko lamang sa butas at aantayin ko na nga lang po na tawagin ako ng nurse. Fast forward mga kamema, pauwi na nga kami niyan dahil sobrang antok ko na rin. Huwag nyo nang alamin kung ano ang resulta dahil ako din naman ay na-shock sa resulta. Binigyan na nga rin po nila ako ng gamot dyan na dapat inumin para hindi ko na maramdaman ang sakit. Opo, meron nga po. Meron na daw po akong nararamdaman bukod sa dila kong pautal-utal. Fast forward mga kamema, ayan at pasakay na ako ng tren. Yes po, sa kulay pula po ay mga pangbuntis, mga pangmatanda o mga pang PWD. Ang kulay blue po ay tayo pong mga normal. Opo, normal ang paglakad, hindi po yung normal ang pag-iisip. Ayan na nga mga kamema, pauwi na nga kami niyan. Tingnan nyo naman ang loob ng tren mga kamema, napakaganda, diba? Unlike sa Pilipinas. Oy, wag masyadong magkumpara sa Pilipinas, iba ang Pilipinas, baka mabash ka, Inday. Yun lang, bye!